Nako, ito ho at tila hinubara na ng maskara at harap-harapang binira na po ni SP Chis Escudero itong mga retiradong maestrado ng Korte Suprema na kung saan ngayon po ay kanilang tinututulan at sinasabing mali ang naging desisyon ng kasalukuyang Supreme Court na nagdeklara na unconstitutional ito hong impeachment complaint laban po kay VP Sara Duterte. At sabi po ni Senator Chis Escudero ay yung mga nakaupo noon na ngayon ay retirado na ay nakapagtataka na sila po ngayon ay tumututol at kini-question. Samantalang nung sila po ay nakaupo sa Supreme Court ay may kahalintulad din na kaso na sila po inaksyonan. At ito'y madalas po nating mapakinggan itong Francisco ruling na kung saan ay pinigilan po nila yung pag-i-impeach kay Chief Justice Hilario Davide. Ito, pakinggan ho natin mga kababayan, itong pahayag. Naku, napakaganda ho nito. Makinig ho kayo ha. At hinimay ko talaga ito, ang haba ng ating pagtugaygay sa ginawang sesyon, deliberasyon ng Senado at kung saan ay tuluyan na pong na-archive at napatay po itong impeachment sa botong 19-4-1. 19 ang pumabor na i-archive, 4 ang hindi pumabor at 1 ang nag-abstain. O ito, pakinggan ho natin. Ito pong si SP Chis Escudero. Constitution in search for a solution to what many feared would ripen to a crisis in government. Sa muli, magandang gabi po sa ating lahat. Hindi ko po salita mga sinambit ko na ilang minuto. Yun po ay paraphrase at halos eksaktong quotation ng salita ni dating Justice Conchita Carpio Morales sa Francisco ruling na kinatigan ng mayoriya ng mga miyembro ng Korte Suprema, kabilang na si dating Chief Justice Puno, dating Justice Carpio, dating Justice Ascuna, dating Justice Panganiban. Ano nga ba itong Francisco ruling na pinag-uusapan natin to? Ano nga ba ang pinagkapareho, pinagkaiba nito sa kasalukuyan nating hinaharap? At bakit ko ba ito tinatanong? Ginoong Pangulo, bahagi ako ng Kongresong nagtangka na i-impeach si dating Chief Justice Davide. Bakit ko sinabing tangka? Dahil pinigilan po kami ng Korte Suprema. In-enjoin at nag-issue ng TRO ang Korte Suprema at ito yung desisyong yun. Francisco, case na palaging sinasite po natin. Ano bang pinagkapareho? Ang aligasyon laban sa nasasakdal noon na si Chief Justice Davide, kaugnay din ng corruption. Daang milyon din. Ang pinag-usapan, initiation of impeachment na dapat sole prerogative din ng Kamara. Ang pinag-usapan, ano bang definisyon ng initiation na dapat sole jurisdiction din ng Kamara? Ang tanong ko po ay simple. Noong mga panahong yun, nasaan po lahat na nagre-reklamo ngayon at nagko-question sa desisyon ng Korte Suprema? Yung mga maestradong nagko-question ngayon na retirado na, bumoto sila pabor doon. Subalit ngayon, tila nag-iba ang posisyon. Ano nga ba ang pinagkaiba kung meron man? Klaro ang pinagkaiba. Iba ang pangalan ng nasasakdal. Today, Mr. President, distinguished colleagues, the very supremacy of the Supreme Court is being called into question, and with it, the very foundation of the rule of law. As Senate President and as a member of this chamber and as a member of the bar, I will not sit idly by and allow this. At stake is the very... Okay, so yun po ang pahayag ni SP Chis Escudero na kung saan ay biruin nyo naman ho mga kababayan, talagang kakaiba no? At biglang nagbago ang ihip ng hangin at nagsama-sama po yung mga retiradong maestrado ng Supreme Court, yung dating Chief Justice Renato Puno, ito pong si dating Justice Antonio Carpio, dating Justice Conchita Carpio Morales, dating Justice Panganiban, at dating Justice Ascuna, lahat po yan mga retirado na. Sabi po ni SP Chis, noong congressman siya noon at itong mga maestradong ito na ngayon ay retirado, noong sila po ay aktibo, sila po ang pumigil sa pagpapa-impeach doon kay Chief Justice Hilario Davide. Na daang milyon din po ang mga aligasyon. Pero ngayon, nag-iba ho ang kanilang tono. Bakit ho? Dahil sa
iba ang pangalan eh. Parang nabago ang pangalan. Kasi noon, ang nasa sakdal ay Chief Justice. Nasabihin nasa kakampi ho nila, nasa kampo. Pero ngayon, Sara Duterte. So lumilitaw ho mga kaubayan na talaga naman noong pakit. Siguro makikita nyo naman ho at i-google nyo lang ho. Lahat ho ng mga nagsasalita na yan mga kaubayan na mga retired justices talagang sila po ay anti-Duterte. So lumilitaw ho na meron po silang kinikilingan. Kasi kung batas ho talaga ang pairalin, sila ho mismo ang dapat nakakaalam, di po ba? Dahil sila po ang noon ay humusga at nagdesisyon, sama-sama silang pare-parehong mga nakaupo yan, na kung saan ay pinigilan po nila yung impeachment noon kay Chief Justice Hilario Davide. Ito, ipagpatuloy pa ho natin. Alam nyo, napakaganda ho at masustansya. Ito hong pahayag ni SP Cheese, yung nilalaman ng kanyang talumpati. Dahil sa kanyang inisa-isa, yung mga nagsasabi ngayon at nagmamalinis at sinasabing mali ang desisyon ng Supreme Court. Ito ho idea that justice should be governed by laws that apply to all, equally to all, rather than the whims and caprices of public opinion. As Justice Frankfurter once said, if one man can be allowed to determine for himself what is law, every man can. That means first chaos, then tyranny. Legal process is an essential part of democratic process. Whether it's a mob or a minority, bias and prejudice blinds, divides, and destroys. Former U.S. Supreme Court Justice Sandra Day O'Connor also said it best. The law provides necessary continuity amidst our constantly shifting political landscape. It guarantees everyone will be treated equally, whether they are in today's or yesterday's majority, so they know what to expect, whether what they do is popular or unpopular at that time. The courts, Mr. President, with the Supreme Court at the helm, are the guardians of the rule of law, making sure everyone plays by the same rules and receives equal justice. For the rule of law to prevail, the High Court must act as a compass, not as a political cheerleader, impartially applying the law by calling out violations, not swayed by public opinion or political allegiance. Respect for the rule of law, Mr. President, requires all of us to adhere to final or immediately executory decisions of the court, even when there is a winner and a loser, to avoid deadlocks and maintain legal order. Respect for the rule of law does not bar disagreeing with court decisions, nor from forming our own opinions on the meaning and intent and letter of the spirit of the Constitution. However, we must also have the humility to accept when we are wrong once the Supreme Court has already decided. Respecting the court only when you win or when it aligns with your belief is not respect for me. It is plain arrogance or if at all, a power play. Cherry-picking court rulings destroys the judiciary's purpose. Disobeying the High Court's decision is a violation of the law because under our Constitution, decisions of the Supreme Court form part of the law of the land. I made these remarks, Mr. President, amidst recent calls for this august body to disregard the Supreme Court's recent ruling in Duterte v. HOR. These calls for judicial disobedience have been aided and abetted by so-called legal luminaries and experts who fancy their wisdom and knowledge of the Constitution as better, higher, more supreme than that of the Supreme Court. Miyembro po ba sila ng Supremist Court? Miyembro po ba sila ng Super Supreme Court? Sa pagkakalam ko po, iisa lamang ang Korte Suprema. At ayon sa ating konstitusyon, Korte Suprema ang bukod tanging pwedeng makapagsabi kung ano ang kahulugan ng ating saligang batas. Walang iba. Allow me to demonstrate, for example, Mr. President, the legal gymnastics these people have been undertaking. In the past, and I have borne the brunt of this, sabi nila, forthwith ang sinabi sa Senado, ibig sabihin yan agad-agad. Despite the rulings of the Supreme Court that say it is within a reasonable time. Pero doon na tayo sa agad-agad. Sabi ng rules ng House, dapat i-refer ng SecGen immediately sa Speaker. 2 buwan bago niya ginawa yun.
oh, okay lang sa kanila. Hindi naman sila nagreklamo. Immediately po ang gamit, ha? Hindi forthwith. Sabi naman ngayon ng Korte Suprema, immediately executory. Ay, teka lang. Hintayin muna natin. Hindi ba final? Kapag ka convenienteng gamitin yung mga salita pabor sa posisyon nila, edi okay lang. Kapag ka hindi naman, ay hindi rin. Hindi po ganun dapat yon. Hinihiling nila ngayon sa Senado na ipagpaliban muna ang anumang aksyon para intayin ang anumang desisyon ito kaugnay sa motion for reconsideration na inihain ng Kamara sa Korte Suprema. Subalit tulad ng naipaliwanag na kanina kaugnay ng motion na pinagbobotohan natin ngayon, kung magbago man ang Korte Suprema sa kanilang desisyon na unanimous noong July 25, 2025, meron pong paraan at proseso pa ang Senado para sundin ang bagong desisyon yan ng Korte Suprema kung sakasakaling mangyayari po yan. In the past, it was also said, nauna nagsalita si Senator Bato, bawal daw at walang karapatan mag-motion ang sino mang senator judge dahil trabaho daw ng depensa yon. Bakit yung mga parehong tao yung pinag-uusapan? Dapat maghain tayo ng motion for reconsideration. Hindi ba trabaho din ng prosecution yon? Hindi naman po pwede na pwede lang pag kayo, hindi na pwede pag iba. Now the prosecution has actually filed a motion for reconsideration, and rightfully so, and not by this chamber. Noon kapag nung bumoto kami para i-remand ang impeachment complaint sa Kamara, pinapaboran daw namin yung nasasakdal. Sinabi ko na rin yan, na yung kontra sa impeachment at pabor sa impeachment, hindi ko didinggin. Na yung kontra at pabor kay Vice President Sara Duterte, hindi ko didinggin. Dahil may rason kung bakit babaeng nakapiring ang mata ang simbolo ng ating hustisya na humahawak ng espada sa kabilang kamay at panimbang sa kabilang kamay. Dahil wala po dapat kinikilala ang hustisya na personalidad. Sino man ang nasasakdal, dapat pareho lamang po ang ating mga magiging desisyon. Sabi din nila, will of the people daw ito. Sino ba si people? Balikan po natin ang naging desisyon ng Korte Suprema. Ayon sa desisyon ng Korte Suprema sa panunulat ni Justice Malcolm sa Alejandrino versus Manuel Quezon, pinag-aaralan po ito ng mga first-year law students. Quote, the judiciary under its powers to interpret the Constitution and the laws has the duty and the right to declare what the will of the people is as expressed in the fundamental law of the land. Hence, where the acts of the executive or legislative departments violate the will of the people as expressed in the organic law of the land, it is the sworn duty of the judiciary to interpret and to declare that will of the people and the right of the citizen has been violated and or transgressed. Allow me to answer a few more, Mr. President, Your Honor. As I stated earlier, sabi ng ilan, hintayin natin na maresolbahan ang motion for reconsideration. Pero dun sa parehong araw na naghain ng motion for reconsideration ng Kamara, nagsalita ang tagapagsalita ng Korte Suprema at sinabing immediately executory pa rin ang desisyon. Sinahit ko rin kanina ang Section 1, Rule 16, AM number 10-4-20 ng Supreme Court na nagsasabi na ang resolusyon ay magiging executory lamang kapag ka ito'y nagkaroon ng entry of judgment maliban na lang kung sinabi sa desisyon na ito'y immediately executory na siyang nangyari sa kasong ito. Binanggit din kanina ni Senator Cayetano ang Section 4, Rule 39 ng Rules of Court na nagsasabi na immediately executory na mga desisyon ay hindi kailangan maghintay na maresolbahan anumang apela o motion for reconsideration na nakabinbin. Ginagamit din ang operative fact doctrine. Ang operative fact doctrine po ay exception sa rule ng null and void ab initio. Ito po ay hindi rule, ito ay exception sa rule. Gamit po ang sinulat na desisyon ni Justice Tony Carpio sa League of Cities versus Comelec. Ito ang sinabi po niya. The invocation of the operative fact doctrine is an admission that the law or act is unconstitutional.
bago po natin sabihin, gamitin natin to, aminin niyo muna, illegal at bawal ang ginawa ng Kamara. Sa parehong desisyon, sinabi din ni Justice Carpio, it will open the floodgates to wanton enactment of unconstitutional laws and the commission of unconstitutional acts and a mad rush for their immediate implementation before the court can declare them unconstitutional. This view, according to him, is an open invitation to serially violate the Constitution and be quick about it, lest the violation be stopped by the court. Sinabi din po ni Justice Carpio sa desisyong Aralio versus Aquino, those who acted in bad faith with gross negligence cannot invoke this doctrine. Hindi po pwedeng pakinabangan nung taong gumawa ng unconstitutional at illegal act ang doktrinang ito. Pwede lamang po itong gamitin ng mga partidong walang kinalaman dun sa ginawang mali, masama o di naaayon sa saligang batas. Ika nga, he who comes to equity must come with clean hands, and he who seeks equity must likewise do equity. Mr. President, distinguished colleagues, kinondena din ng ilang legal luminaries tulad ng Felconsa na dating pinangunahan ng nanguna sa impeachment complaint na si Speaker Romualdez, ilang taon lamang ang lumilipas, na hindi daw, bagong requirement daw ang due process. Dagdag daw ito. Mr. President, Your Honors, they should read Francisco again. They forgot that lack of due process in the impeachment process had been raised and in fact was specifically mentioned in the separate concurring opinions. And allow me to quote the concurring opinion of Justice Panganiban. The due process clause enshrined in our fundamental law is a condition sine qua non that cannot be ignored in any proceeding, administrative, judicial, or otherwise. It is deemed written into every law, rule, or contract, even though not expressly stated therein. Hence, the House rules on impeachment, insofar as they do not provide the charged official with number 1, notice, and number 2, opportunity to be heard prior to being impeached, are also unconstitutional. Needless to say, the due process limitation on the impeachment process was already discussed in Francisco. May pumalag ba nun? Wala. Yung nagre-reklamo ba ngayon kaugnay sa bagong requirement yung due process, nag-react nung sinulat ito at naging bahagi ng Francisco ruling? Hindi ko rin po napansin. Sinabi din po ng ilang legal luminary, partikular binanggit din ito ni Speaker Romualdez, when the court begins to create rules on how it and other high officials may be impeached, it risks writing the terms of its own immunity. This point was also discussed in Francisco. Ang sabi ng korte nito, illogical ito at non-sequitur. Alalahanin po natin. Hula lamang yung gagamitin din ito pabor sa kanila. Sa kaso ng Francisco, nakaupong Chief Justice ang nasasakdal. Pero sinabi mismo ng korte, hindi bali yan. Hindi namin pinapaboran ang kabaro namin sa pagbaba namin ng desisyong ito. Mr. President, the Constitution establishes a system of checks and balances, not a system of retribution. Threatening the Supreme Court with impeachment simply because one disagrees with the ruling is a dangerous assault on our constitutional order. The Senate, Mr. President, stands ready to uphold the integrity of the Constitution as well as the institutions created under it. My dear colleagues, we are told that to honor the court's ruling is to betray the truth, that by choosing fidelity to the law, we somehow abandon accountability, but nothing for me could be further from the truth. To this regard, the ruling would not only defy the Constitution, it would drag the nation into a crisis it can ill afford. It would erode the authority of our laws, embolden those who believe they are above it because they know it all or simply know better. To those seeking to disregard the Supreme Court's decision, I ask these simple questions, Mr. President. Again, in light of the Francisco ruling on former Chief Justice Davide, and it was okay then because they did not want then Chief Justice Davide to be impeached. Are you truly for accountability or simply anti-Duterte? Do you truly respect and want to preserve the Constitution or you simply hate the Vice President?
Are you serving the nation's interest or protecting and pursuing your own personal ambitions or agenda? Are you fighting for truth or are you simply after revenge? Do you really want a trial or do you just want a conviction? Do you really believe that we are wrong or do you simply think and feel entitled and believe that you are always right? Okay, so yun po ang, ang ganda ng pahayag ni SP Chis Escudero at tila isinampal po no, ni SP Chis sa mga retired justice nang sila po ay nakaupo. Ang dami po mga desisyon no, na kung saan ay ganito kahalintulad. Pero ngayon, nang sila po ay retirado na, ay sila po ay nagreklamo ngayon at sinasabing mali ang desisyon. So maliwanag ho, ang kaya nga ang tanong, baka naman talagang kayo po ay anti-Duterte lang. Galit kayo kay BP Sara Duterte, yun ho, at ang gusto nyo talagang maalis sa pwesto itong si BP Sara, hindi dahil sa gustong may managot sa anumang pagkakasala o kung ano man, di ba? So maliwanag ho at siguro ay naintindihan nyo nung mabuti, no? Kasi maganda ho at binigyan pansin natin itong pahayag ni SP Chis. Dahil sa malaman ho ito, no? At yung mga sinasabing legal luminaries, yung mga legal expert, yung mga retired justices ng Supreme Court na nagsasalita ngayon laban po sa desisyon ng Supreme Court, yun ho, ibinalik ho ni SPC sa kanila yung mga nauna nilang trabaho at ginawang pagpanulat sa mga iba't ibang kaso na kanilang dinesisyonan. Okay, so ulitin ko ho mga kababayan, sa mga bago lang po sa ating channel, mag-subscribe na po kayo at huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Maraming